Si Lynette sa kaniyang mga narinig mula sa mga bibig nitong si Michael nung lasing na ito. Subalit naaawa man siya, wala rin siyang magagawa sapagkat wala naman siyang gusto rito. Ang gusto nilang niyang gawin ay ayusin ang kanyang buhay at ayusin ang kanyang relasyon dito kay Denise na hanggang ngayon ay iniintindi siya. Masyado na nga maraming mga problemang iniintindi itong si Lynette. Dumagdag pa nga itong si Michael na hindi mo maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin siya sa kanyang pag-ibig dito kay Lynette kahit alam naman niya na hindi susuklian ni Lynette sapagkat wala itong gusto sa kanya. Magsasayang lamang siya ng oras. Kabilang banda, na-discharge na nga itong si Dax. At dito nga ay mapapansin ni Dax itong si Zoe. Tinawag niya ito, subalit hindi siya pinensil. Dumiretso si Zoe dito sa kanyang kasamahang doktor at dito ay nakipag-usap. Biglang nakaramdam si Dax ng pagsasalos. Sinabi ni Zoe sa kanya matapos kausapin ng isang doktor na tumigil na umano ang kakailusyon ni Dax tungkol sa kanya sapagkat ang gusto niya sa isang lalaki ay yung gagawin ang lahat-lahat para sa pag-ibig. Merong pinapahiwatig nito si Zoe. Yun nga ay iurong ang pagtistigo niya dito kay Moira. At nang sa ganun ay tuluyang makalabas at makalaya nga itong si Moira. Dito nga ay maiisipan ni Dax na gagawin niya ang lahat-lahat dahil mahalaga sa kanya si Zoe. Magsasalita si Dax subalit hindi na para idiin si Moira. Ibang tao ang kanyang ididiin. Dito ngayon magugulat ang lahat dahil ang tinuturong mastermind nga nito ang si Dax ay walang iba kundi dito nga ang si Carlos. Naisip nito na total hinahanap na rin ng batas itong si Carlos ay maigi na rin na isisi sa kanya ang lahat-lahat. Tutuwa naman si Zoe sa naging desisyon ni Dax kahit na nasasaktan siya dahil kahit papaano ay ama pa rin niya itong si Carlos. Ngunit dahil na rin sa nagawa nitong pumatay ay mas nanaisin na lamang niya na ang kanyang inang si Moira ang makalabas. Nang sa ganun ay hindi siya mag-isa sa labas at may makakausap siya at may kakampi siya matatakbuhan sa oras na may problema siya at may pinagdaraanan. Dahil nga sa ginawa ni Dax ay hihina ang kaso laban kay Moira at posible na nga siyang makalabas ng tuluyan. Dito na nga ay tutuloy niya ang kanyang mga plano. Dito na briefing na rin siya ng kanyang abogado na wala siyang ibang sasabihin kundi not guilty. Kaya naman makalaya nga siya ng tuluyan. Bilang banda, galit na galit si Annalyn matapos na makita ang kanyang ina na may hawak nga ito na baril at may tinatago sa loob ng kwarto. Sinabi niya dito kay Lynette kung ano ba ang gusto niyang mangyari. Handa ba daw siyang talagang pumatay? Alang-alang kay Carlos? Umiiyak si Annalyn habang sumisigaw dito sa kanyang ina. Dudungisan ba daw umano niya ang kanyang mga kamay para lamang magapi itong si Carlos? Naisip ni Annalyn na hindi yun ang kanyang tamang desisyon sapagkat malalagay sa kapahamakan ang kanyang ina. Dahil kapag nangyari nakapatay siya ay baka magaya na rin siya kay Moira at wala na nga din silang pinagkaiba. Subalit iginiit ni Lynette na wala talaga siyang option at yun lang ang tanging kaysa isang paraan na naisip niya. Ayaw niya na habang buhay ay mananatili silang mamuhay sa takot laban kay Carlos. Kailangan nilang gumawa ng paraan para maproteksyonan ang bawat isa, maging ang kanyang anak na si Annalyn. Hindi man lubos na maunawaan ni Annalyn ang mga plano ng kanyang ina, subalit wala nga siyang option kundi unawain na lang itong si Lynette. Pinagdarasal na lamang niya na hindi magagamit ang baril sa kapahamakan niya. Abangan ang lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Please forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.